Pero ang swerte ni Chinky sa pagninegosyo ang siya ring sumubok sa kanyang kakayahan bilang isang padre de pamilya. Kaya isang malaking desisyon ang ginawa ni Chinky para sa kanyang asawa at mga anak. Naging mayaman ka na, ang dami mo ng negosyo, tapos binenta mo lahat ng negosyo mo. Well, kasi kung bakit tayo kumikita ay para sa ating pamilya. Eh, pag may negosyo ka talaga, mahirap din. Ikaw unang papasok, ikaw huling uuwi. Marami kang dapat kausapin, maraming responsibilidad. So, nakikita ko yung oras ko sa pamilya ko ay hindi rin na nababalanse. So, nag-isip na ako ulit ng long term. Gusto kong magkaroon naman ng pangkabuhayan, nabibigyan naman ako ng may oras naman sa aking pamilya. I don't want just to make a living, I want to make a life. So, that's the reason why I decided to sell all my business, to do this, yung public speaking and writing, because hindi siya demanding in terms of, like for example, today, I'm taking my time, wala kasing work, pero tomorrow I have work. So, on demand siya. So you realize that life is not all about money lang talaga. Yeah, kasi alam mo, sa totoo lang, Miss Cara, at ng mga nanonood ngayon, ang philosophy ko sa buhay, no amount of success in life, in business, in profession, in career can compensate for failure in the family. That's true. Once I'm a failure as a husband to my wife, I'm a failure. Once I'm failure as a father to my children, I'm a failure. Because I cannot export what does not work. Kung hindi gumagana sa loob ng pamilya ko, hindi ko pwedeng ituro at ipamahagi sa ibang tao, lalo na bilang isang public speaker or motivational speaker. No, yes. The reason why you look that way is because you see yourself that way. Di ba nakalimutan mo sinabi, ang magnanakaw ay galit sa kapwa? Kung may mayabang, naiinis ka, eh kasi mayabang ka rin. Lahat tayo, meron tayong kapalpakan, meron tayong weaknesses. Parang I'm really encouraged by the talk that we're having kasi yun nga if I'm empowering and inspiring people, kailangan nagsisimula yun sa sarili ko. So, umpisa pa lang ng workshop pero ang dami ko na natutunan about my self-image. I could not give what I do not have. So, yung mga bagay na kailangan kong ma-realize sa sarili ko, kailangan alam ko talaga kung sino ako, kailangan confident ako sa sarili ko bago ako makapag-impart or makatulong, makashare sa ibang tao na mga sasabihin ko tungkol sa story. What do you get from this? Itong ginagawa mo ngayon na nagtuturo ka sa ibang tao? Ako masaya ako ngayon, number one, because I found my purpose. Alam ko ito yung bakit ginawa ako, nilikha ako ng Diyos. Ba't ako binigyan ng isang mukhang ganito na cute at katawa-tawa? To entertain people, but also to inspire people. That's number one. That's my purpose. Knowing your purpose will give you direction. Bukod sa pamilya, naniniwala rin si Chinky na kailangang pahalagahan ang kanyang sarili. Kaya noong 2008, bumalik sa pag-aaral si Chinky at kumuha ng isang special course. Habang nag-aaral, nailathala niya ang kanyang unang libro, Until Death Do Us Part. Ngayon, isa ng matagumpay na wealth coach at edutainer si Chinky. Dahil ang talento niya sa pagpapatawa, nagagamit na rin niya sa pagsasalita bilang isang motivational speaker. So ngayon, ang tinuturo mo sa mga tao, kasi ang iniisip ng mga tao, ang tinuturo mo ay paano maging mayaman. Pero hanggang dun lang ba talaga yung tinuturo mo? Hindi. Ang approach ko parati is buo eh. Holistic dapat. Hindi lang pinansyal. Dapat ayos din ang iyong emosyonal. Ayos din ang iyong mental. Ayos din dapat ang iyong pisikal. Ayos din dapat ang iyong relational. Dapat buo siya. Sa 49 years of existence mo, ano ang pinaka-importanting life lesson? Life lesson for me, the most important, I do believe, is number one, to know your purpose in life. Kasi maraming taong nabubuhay sa mundong ibabaw pero wala namang kabuhay-buhay. Yung everyday na dapat pagising mo, excited ka. Ito yung dapat kong gawin. Excited. Papasok ko sa trabaho. Di ba, makikita ko naman yung makasama ko. Dahil ito yung purpose ko. Maraming salamat. Thank you for being an inspiration, Chinky. Ay, maraming salamat. Mr. Ferdinand Tan. Well, maraming salamat, Miss Cara. Thank you so much for coming. Thank you.